Sarajevo, 1993. Ipikit ang iyong mga mata at isipin ito sandali. Nakatayo ka sa dating isang normal na kapitbahayan ng mga nasa gitnang uri. Ang uri ng kapitbahayan kung saan ang mga tao ay nagagapas ng kanilang mga damuhan tuwing Sabado at Linggo at nagtatalo tungkol sa football. At ang iyong kapitbahay, isang lalaking hindi pa katagalan, ay nakasuot ng suit at nagtrabaho sa bangko, ay nakatayo sa iyong pintuan. May hawak siyang gintong kwintas. Tunay na ginto. Ang uri ng bagay na sa lumang mundo ay kumakatawan sa 2 buwan ng isang kagalang-galang na sweldo. At narito ang gusto niya bilang kapalit. Hindi gamot, hindi pagkain, isang pakete ng sigarilyo at 3 disposable lighter. Hayaan mo muna iyan sandali. Dahil hindi ito isang eksperimento sa pag-iisip. Hindi ito isang hypothetical na idinisenyo upang magbigay ng isang punto. Nangyari talaga ito. Ito ay detalyadong na idokumento ng isang lalaking nagngangalang Selko Begovic, isang nakaligtas sa pagkubkob ng Sarajevo, na gumugol ng mahigit 1 taon sa pamumuhay sa isa sa mga pinakakumpletong pagbagsak ng lungsod sa modernong panahon. Walang kuryente, walang tubig, walang gumaganang distribusyon ng pagkain, walang gobyernong sumusulpot para iligtas ang sinuman. At sa kapaligirang iyon, nasaksihan niya ang isang kahangahangang pangyayari. Ang mga taong nagmamay-ari ng ginto. Ang mga taong ginawa ang lahat ng sinabi sa kanila ng karaniwang karunungan sa pananalapi ay nahihirapan, nagugutom sa ilang mga kaso. Habang ang mga taong nakapaligid sa kanila na may praktikal na kasanayan, kapaki-pakinabang, nakagamitan, at mahigpit na mga network ng komunidad ay nakaligtas. Ang ilan sa kanila ay umuunlad pa nga. Ngayon gusto kong maging maingat dito dahil alam ko ang maaaring iniisip mo. Maaaring iniisip mo na ito ay magiging isa pang video na magsasabi sa iyo na ang ginto ay walang halaga at dapat mong itapon ang iyong ipon sa isang hardin ng gulay. Hindi iyon ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito ay isang forensic examination. Titingnan natin ang maraming dokumentadong pagbagsak ng ekonomiya sa iba't ibang bansa, iba't ibang dekada, iba't ibang kultura, at titingnan kung anong pattern ang lumilitaw. Dahil ang pattern ay pare-pareho. At kapag nakakita mo na ito, hindi mo na ito maaaring kalimutan. Pagdating natin sa dulo ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit ang $1,000 na ipinuhunan sa mga tamang praktikal na produkto at kasanayan ay mas nakatulong sa pagprotekta sa mga pamilya sa panahon ng tunay na pagbagsak ng ekonomiya kaysa sa $10,000 na nakaimbak sa gintong bulyon. At higit sa lahat, magkakaroon ka ng malinaw, 5 bahaging balangkas para sa kung ano talaga ang gumagana. Magsimula tayo sa unang bagay na halos walang nakakaintindi ng tama tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya. Ang bilis nito. Karamihan sa mga tao, kapag naiisip nila ang pagbagsak ng pera, ay nag-iisip ng isang mabagal at nakakapagod na pagbagsak. Isang bagay na kakailanganin mong paghandaan ng maraming taon, mga taon para tumugon. Ang katotohanan mula sa dokumentadong kasaysayan ay ibang-iba. Sa Bosnia, noong panahon ng pagkubkob, ang paglipat mula sa isang gumaganang ekonomiya ng pera patungo sa purong barter ay hindi umabot ng maraming taon. Umabot ito ng ilang buwan. Inilarawan ni Selko kung paano noong mga unang araw, sinubukan pa rin ng mga tao ang paggamit ng pera. Dumaan pa rin sila sa mga galaw ng isang ekonomiya ng pera. Dahil ang psikolohikal na ugali ay napakalalim na nakatanim. Ngunit sa loob ng ilang linggo, hindi buwan, linggo, nagsimulang dumami
ang mga presyo ng mga kadahilanan ng 20, 30 o kahit 100. Ang isang pakete ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 1.5 German mark sa labas ng war zone ay nagkakahalaga ng 40 mark sa loob nito. Iyon ay 2,600% na pagtaas ng presyo sa loob ng ilang linggo. Ang Venezuela ay isang mas matindi at mas bagong halimbawa dahil nangyayari pa rin ito ngayon. Sa pagitan ng 2016 at ng mga sumunod na taon, ang inflation sa Venezuela ay lumampas sa 1,000,000%. 1,000,000. Ang pera, ang Bolivar, ay naging walang halaga, kaya't tinawag ito ng mga Venezuelan na Bolivar Muerto, ang patay na Bolivar. At narito ang detalyeng higit kong naiisip kapag isinasaalang-alang ko kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa mga termino ng tao. Ang gobyerno ng Venezuela sa isang punto ay tumugon sa krisis ng hyperinflation sa pamamagitan ng pag-alis ng mga perang papel na may mataas na denominasyon mula sa sirkulasyon. Binigyan nila ang mga mamamayan ng 72 oras upang palitan ang kanilang pera bago ito ideklarang walang halaga na papel. 72 oras. Kung ang iyong ipon sa buhay ay umiiral sa mga Bolivar, meron kang 3 araw upang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Maraming tao ang hindi nakarating sa oras. Marami ang hindi man lang nakarinig ng anunsyo sa oras. Sinundan ng Argentina sa pagitan ng 1,978 at 2,002 ang parehong sitwasyon. Lumiit ang ekonomiya ng 28%. Mahigit sa kalahati ng populasyon ang bumagsak sa ilalim ng linya ng kahirapan sa loob lamang ng ilang taon. Ang mga taong nag-ipon gamit ang piso ay nakaranas ng mapaminsalang at nakapagpabago ng buhay ng mga pagkalugi. Ang mga may ipon na nakadenominate sa pambansang pera ay nasaksihan ang paglaho nito. Hindi banayad ang padron. Mabilis ang kilos ng mga krisis sa pera. Mas mabilis pa sa siklo ng balita. Mas mabilis pa sa tugon ng gobyerno. Mas mabilis pa sa kakayahan ng karamihan na umangkop. At pagdating nila, inilalantad nila ang isang brutal na katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang may halaga at kung ano ang wala. Kapag nabigo ang isang pera, ang pumupuno sa kawalan ay ang barter. At sa isang ekonomiya ng barter, iisa lang ang mahalaga: utility. Makakain ba ang bagay na ito? Mapapanatili ba akong mainit nito? Matutulungan ba akong manatiling malusog? Matutulungan ba akong makagawa ng ibang bagay na may halaga? Iyan ang mga tanong na tumutukoy kung ano ang halaga ng isang bagay kapag ang pera ay wala. Sa Venezuela ngayon, ipinagpapalit ng mga mangingisda sa isang komunidad sa dalampasigan na tinatawag na patanemo ang kanilang huli para sa bigas, saging at saging na dala ng mga taong naglalakad mula sa mga kalapit na bayan. Isa sa mga mangingisdang iyon ang perpektong nagbubuod nito nang sabihin niya, at binabago ko rito, na ang pera ay hindi na nakakabili ng kahit ano. Kaya mas mabuti para sa mga tao na magdala ng pagkain at ipagpalit ito sa isda. Ang pangungusap na iyon, doon mismo, ang buong tesis. Tumigil na ang pera bilang isang maasahang daluyan ng palitan. Kaya naman umikot ang mga tao rito. Ang mga magsasaka sa Venezuela ay naglalakbay ng daan-daang kilometro patungong Caracas. Dala ang 200 saging, 30 kilo ng ube, 30 kilo ng kamoting kahoy, 40 kilo ng lemon. Hindi para ibenta ang mga ito para sa pera, kundi para direktang ipalit sa harina, bigas at pasta. Sa mga rehiyong nagtatanim ng kape, nagsimulang tumanggap ang mga tindahan ng hardware ng mga butil ng kape bilang bayad. Ang 300 kilo ng sako ng kape ay maaaring makakuha
ng 200 litro ng gasolina. Ang kape ay naging pera, hindi dahil may nagdesisyon na dapat itong maging, kundi dahil natutugunan nito ang lahat ng mga kinakailangan ng isang kapaki-pakinabang na daluyan ng palitan sa isang gumuhong ekonomiya. Ito ay estandardisado. Ito ay nauubos. Mayroon itong tunay na halaga ng paggamit. Maaari mo itong inumin. Maaari mo itong ipagpalit. Hindi ito basta-basta nakaupo roon na mukhang makintab. Ito ay tinatawag na economic reversion. Kapag bumagsak ang mga modernong sistema ng pananalapi, ang mga lipunan ay hindi nakakaimbento ng mga bagong sistema sa isang iglap. Babalik sila sa pinakamatanda at pinakamaasahang sistema, ang direktang palitan ng mga produkto at serbisyo. At sa kapaligirang iyon, ang ginto ay nagpapakita ng isang pangunahing problema. Hindi mo ito makakain. Hindi mo ito maaaring sunugin para sa init. Hindi mo ito magagamit para linisin ang tubig o gamutin ang isang nahawaang sugat. Hindi naman sa ang ginto ay nagiging walang halaga magpakailanman. Babalikan natin iyan. Ngunit sa panahon ng matinding yugto ng pagbagsak, ang ginto ay nasa likod ng nakakagulat na mahabang listahan ng mas kapaki-pakinabang na mga bagay. Ngayon, balikan natin ang nakaraan dahil hindi natin kailangang tumingin lamang sa mga kamakailang pagbagsak upang maunawaan ito. Ang Great Depression noong 1930s ay isa sa mga pinakadokumentong sakuna sa ekonomiya sa modernong kasaysayan. At ang ipinapakita nito tungkol sa relatibong halaga ng iba't ibang mga asset ay dapat na magpabago sa paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa katatagan sa pananalapi. Ang mga magsasaka noong Great Depression ay hindi nakakaranas ng madaling panahon. Ang mga presyo ng pananim ay bumagsak sa mapaminsalang pinakamababang antas. May mga dokumentadong salaysay ng mga magsasaka na nagsunog ng mais bilang panggatong dahil ito ay literal na mas mura kaysa sa pagbili ng karbon. Ngunit narito ang kritikal na pagkakaiba. Ang mga magsasaka na may produktibong lupain ay may isang bagay na hindi kayang gayahin ng anumang inhinyeriya sa pananalapi. Maaari silang gumawa ng sarili nilang pagkain. Inilalarawan ng mga dokumentadong salaysay mula sa kanayunan ng Iowa ang mga pamilyang magsasaka na nagtanim ng malalaking taniman ng gulay. Nag-alaga ng mga dilatang prutas mula sa kanilang mga taniman ng prutas. Nag-aalaga ng mga baka para sa gatas at krema. Nag-aalaga ng mga manok para sa itlog at karne. At naghorno ng sarili nilang tinapay mula sa 50 libra ng harina. Ang kanilang kita ay epektibo namang wala. At maayos naman sila. Samantala, ang mga manggagawa sa lungsod ay labis na nalungkot. Sa Dubuque, Iowa lamang, mahigit 2,000 manggagawa ang nawalan ng trabaho sa pagitan ng 1,000 927 at 1,000 934. Kahit ang mga nakapagkaroon ng trabaho ay naharap sa pagbawas ng sahod na 30% o higit pa. Ang problema ay hindi lamang ang pera. Ito ay wala silang sariling kapasidad sa produksyon. Hindi sila makapagtanim ng pagkain. Hindi nila maaayos ang sarili nilang kagamitan. Hindi sila makagawa ng anumang bagay na may direktang halaga. Lubos silang umaasa sa isang sistemang tumigil na sa paggana. Isa sa mga pinakakapansin-pansing ebidensya na ang prinsipyong ito ay lumalawak ng higit pa sa mga individual na sakahan ay nagmula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1943, mahigit 20 milyong Amerikano ang nagtanim ng nakilala bilang Victory Gardens. At ang mga hardin na iyon ay nagbunga ng 10 bilyong libra ng pagkain. 10 bilyon
Kumakatawan iyon sa 40% ng buong supply ng gulay sa Estados Unidos ng taong iyon. At ang mahalaga, 2/3 ng mga hardin na iyon ay wala sa mga sakahan. Ang mga ito ay nasa mga bayan, lungsod at mga bakuran sa suburban. Pagsapit ng 1,900 at 44, mahigit kalahati ng mga Amerikanong may mga hardin ang nagulat na ang kanilang pangunahing motibasyon ay ang pangangailangang pang-ekonomiya, hindi ang sentimentong pakabayan. Nagtatanim sila ng pagkain dahil kailangan nilang kumain. Ang matematikal na kaso para sa produktibong lupa bilang isang pangmatagalang pinansyal na asset ay kahanga-hanga rin ang tibay. Ipinapakita ng akademikong datos na noong krisis pinansyal noong 2008 hanggang 2009 na bagamat hindi isang ganap na pagbagsak ay isang seryosong sistematikong pagkabigla. Ang mga halaga ng lupang sakahan ay tumaas ng 17%, habang ang S&P 500 ay bumaba ng 46%. Sa pagitan ng 2,000 at 2,900, ang S&P 500 ay nag-post ng negatibong kita sa 28 magkakaibang quarter. Sa 26 sa 28 quarter na iyon, kung kailan bumaba ang mga stock, ang lupang sakahan ay nag-post ng positibong kita. Hindi haka-haka, hindi swerte, isang pattern. Ang average na pabago-bago ng lupang sakahan mula 1,000 naraan 72 hanggang 2,020 ay mas mababa sa 7%. Mas mababa sa kalahati ng pabago-bago ng stock market. At mas mababa ng malaki kaysa sa pabago-bago ng ginto na halos 15%. Sa mga panahon ng mataas na inflation, ang lupang sakahan ay nagbabalik ng average na mahigit 14% taon-taon. Higit sa doble ng mismong rate ng inflation. Wala sa mga iyon ang teorya. Iyan ay makasaysayang datos mula sa mga dekada ng totoong mga kondisyon sa ekonomiya. Ngunit paano kung hindi ka makabili ng lupa? Paano kung ang pagmamay-ari ng lupang sakahan ay hindi praktikal para sa iyo ngayon? Dito pumapasok ang mga kasanayan at gusto kong gumugol ng malaking oras dito dahil ito ang bahagi ng usapan na madalas na napapabayaan. Ang mga dokumentadong estratehiya sa kaligtasan noong panahon ng depression ay parang isang napaka-espesipikong katalogo ng praktikal na produksyon. Nakaligtas ang mga tao sa pamamagitan ng panghuhuli at pagbebenta ng isda, paggawa at pagbebenta ng mga produktong pagkain na gawa sa bahay, pagtatanim at pagbebenta ng mga berry, pagsisimula ng maliliit na operasyon sa pagkain, pag-aalis ng niyebe para sa mga kapitbahay, paggawa at pagbebenta ng mga hinabing basket, paggawa at pagbebenta ng mga quilt, pagkukumpuni at pagpapalit ng damit, paghuhugas ng mga bintana, paggawa ng mantika, pagkatay ng mga hayop, pagpreserba ng pagkain sa pamamagitan ng pagdelata at pagpapausok. Pansinin kung ano ang pagkakatulad ng bawat item sa listahang iyon. Ang bawat isa ay kinabibilangan ng paglikha o pagproseso ng isang bagay na may nasasalat at direktang halaga. Pagkain, damit, mga serbisyo may kaugnayan sa tirahan. Hindi ito mga abstract na serbisyo o haka-haka na taya. Ang mga ito ay direktang tugon sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. At dahil tinutugunan nila ang mga pangunahing pangangailangan ng tao, ang pangangailangan para sa mga ito ay hindi kailanman nawala. Kahit na nawala ang pera. Ang mga kasanayang may pinakamataas na halaga noong panahong iyon ay ang produksyon at preserbasyon ng pagkain, produksyon at pagkukumpuni ng damit, konstruksyon at pagpapanatili ng tirahan, pangangalagang pangkalusugan
at mekanikal na pagkukumpuni. Ang isang taong kayang magkatay ng hayop, manigarilyo ng karne para preserbahin ito, o mag-imbak ng 100 garapon ng gulay para sa taglamig, ay may kasanayang hindi kayang alisin ng anumang pagbagsak ng ekonomiya. Nanatiling may trabaho ang mga doktor, nurse at dentista sa buong Great Depression. Nakahanap ang mga tao ng mga paraan upang mabayaran sila kahit na hindi maasahan ang pera. Ipinagpapalit ang mga produkto at serbisyo kapalit ng pangangalagang medikal. Dahil palaging kakailanganin ng mga tao ang kanilang mga katawan para gumana. Narito ang linya na sa palagay ko ay perpektong kumukuha nito. Ang isang bihasang karpintero ay kumakatawan sa isang mahalagang asset na hindi maaring itago sa isang vault. Ang kasanayan ay umiiral sa tao. Ginagamit ito tuwing kinakailangan. Ang ginto ay nakalagay sa isang ligtas at walang anumang nalilikha. Ngayon, gusto kong bumalik sa patotoo ni Željko Begović dahil ang kanyang dokumentado sa loob ng pagkubkob ng Sarajevo ay ang pinakadetalyadong larawan na mayroon tayo ng kung ano talaga ang ipinagpapalit kapag ang isang ekonomiya ay hindi lamang bumagal. Ito ay tuluyang humihinto. Nang maging walang halaga ang pera sa loob ng pagkubkob na iyon, may ilang kategorya ng mga kalakal na lumitaw sa tuktok ng hierarkiya ng kalakalan. Pinakamataas ang ranggo ng bala. Kailangan ito ng mga tao para sa pangangaso at para sa pagtatanggol sa sarili. Ngunit napaka-espesipiko ni Željko tungkol sa babala laban sa malayang pakikipagkalakalan ng bala dahil anumang armas o bala na ibinebenta mo sa isang tao ngayon ay maaring ituro sa iyo bukas. Sa isang gumuhong kapaligiran, nangingibabaw ang mga konsiderasyon sa seguridad sa bawat desisyon sa pangangalakal. Ang mga bagay sa kalinisan ay may kahangahangang halaga. Ang bleach, simpleng bleach sa bahay, ay maaaring maglinis ng daan-daang galon ng inuming tubig at mas mahalaga kaysa sa iminungkahing presyo nito sa panahon ng kapayapaan. Ang mga bar ng sabon, toothpaste, mga produkto sa kalinisan ng kababaihan. Isang bar ng sabon na nagkakahalaga ng 50 sentimo bago ang digmaan ay ipinagpapalit sa 1 dosenang itlog noong panahon ng pagkubkob. Hindi iyon pagmamalabis. Ang gamot ay may mas matinding halaga. Mga antibiotic, mga pain reliever, mga pangunahing supply ng pangunang lunas. Ang mga tao ay namatay dahil sa mga nahawaang sugat at mga kondisyon na maaring gamutin dahil hindi nila ma-access ang mga pangunahing gamot na sa normal na panahon ay halos walang gastos. Ngunit narito ang detalyeng pumigil sa akin nang una ko itong mabasa. Partikular na inirerekomenda ng Željko kung naghahanda ka para sa mga tunay na senaryo ng pagguho. Ang pagkakaroon ng 1,000 murang disposable lighter kaysa mamuhunan sa isang generator na pinapagana ng gasolina. Isipin mo ang ipinahihiwatig nito. Ang isang generator ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Bakit mas mahalaga ang 1,000 lighter? Dahil ang isang generator ay nag-iingay. Umaakit ng eksaktong uri ng atensyon na ayaw mo sa isang hindi matatag na kapaligiran. Kumukonsumo ito ng gasolina. Nakakaunti at kailangan kunin at iimbak. Nangangailangan ito ng maintenance. Isa lamang itong punto ng pagkasira. Kung masira o manakaw ito, wala kang makukuha. Ang mga lighter sa kabilang banda ay tahimik. Ang mga ito ay portable. Ang mga ito ay ipinamamahagi sa maraming unit. Kaya ang pagkawala ng ilan ay hindi nag-iiwan sa iyo na walang kakayahang magpasimula ng apoy. Mura ang mga ito na makuha sa normal na panahon. At tinutugunan nila ang isang hindi mapag-uusapang pangangailangan. Apoy para sa pagluluto, apoy para sa init, apoy para sa kumukulong tubig, kaya ligtas itong inumin.
apoy para sa ilaw. Ang Selco ay talagang may isang malaking tangke ng propane na nakarig upang punan muli ang mga disposable na lighter ng Bic. At ipinagpalit niya ang mga napunong lighter na iyon para sa pagkain, kandila, at iba pang mga pangangailangan sa buong pagkubkob. Ang isang maliit at praktikal na bagay na tumutugon sa isang pangunahing pangangailangan ng tao ay may mas maasahang halaga sa pangangalakal kaysa sa isang kamanghamanghang solusyon sa teknolohiya na mahina sa pagnanakaw at umaasa sa kakaunting gasolina. At paano naman ang ginto at alahas sa panahong ito? Nakababahala ang salaysay ni Selco. Nabanggit niya na ang mga warlord at mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan noong panahon ng krisis ay kumuha ng mahahalagang metal mula sa mga taong desperado sa halagang halos kasing halaga ng lata. Naunawaan ng mga taong may ginto sa teorya na mababawi nito ang halaga kapag natapos na ang krisis. Ngunit ang halagang iyon sa hinaharap ay walang silbi sa isang taong kailangang kumain ngayon. Ang ginto ay kinukuha mula sa mga taong desperado sa mas maliit na bahagi ng aktwal nitong halaga dahil ang agarang kawalan ng simetriya ng transaksyon ay brutal. Ang taong may ginto ay nangangailangan ng pagkain ngayon at ang taong may pagkain ang may lahat ng impluensya. Ito ang ibig kong sabihin kapag sinabi kong ang halaga ng ginto ay kondisyonal. Ito ay mahusay na gumagana bilang isang imbakan ng halaga sa isang gumagana o bumabangon na ekonomiya. Ngunit sa panahon ng matinding yugto ng pagbagsak, ang yugto kung saan ang mga desisyon sa kaligtasan ay ginagawa araw-araw, hindi nito tinutugunan ang alinman sa mga bagay na talagang kailangan mo. Binibigyan tayo ng Venezuela ng isang real-time na bersyon ng parehong aral na ito na ginagawang natatanging mahalaga na bigyang pansin. Isang babaeng nagngangalang Kayla Oval ang nagtatanim ng talong, kamates at passion fruit sa kanyang bakuran, partikular na para sa layunin ng pakikipagpalitan. Ipinapalit ang kanyang itinanim para sa pasta, asukal, gatas, at bigas mula sa mga kapitbahay at mga ngalakal. Nabanggit niya mismo na ang ganitong pamumuhay ay sumasalamin sa kung paano namuhay ang kanyang pamilya noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Hindi iyon aksidente. Iyon ay isang pagbabalik tanaw sa ekonomiya na nagaganap. Isang mangingisda sa Patanemo ang naglarawan ng hindi pagpunta sa sentro ng lungsod sa loob ng halos 2 taon. Hindi dahil hindi siya pisikal na makarating doon, kundi dahil walang anumang bagay doon para sa kanya. Ang opisyal na pera ay naging hindi maaasahan, kaya ang sahod na manggagawa, pagpasok sa trabaho, pagkita ng bolivars ay hindi sulit ang pagsisikap kumpara sa pananatili sa kanyang komunidad at pakikipagpalitan ng isda para sa kung ano ang direktang kailangan niya. At sa kasabay na pagbagsak ng Zimbabwe, ang mga gamot sa black market ay naging ilan sa pinakamahalagang kalakal na umiiral. Ang isang dosis ng amoxicillin, isang pangunahing antibiotic na nagkakahalaga ng $1 o $2 sa mga matatag na bansa, ay nagmamahal sa mga presyo sa black market na katumbas ng mga linggong sahod. Ang mga taong nag-imbak ng mga pangunahing antibiotic, bendahe, antiseptiko, at over-the-counter na gamot sa pananakit ay may hawak ng mga ari-arian na napakahalaga kumpara sa kanilang gastos at mga kinakailangan sa pag-iimbak. Maliit lang ang isang bote ng antibiotic. Mura ito sa panahon ng kapayapaan. Maaari itong literal na maging pagkakaiba sa pagitan ng isang taong nawalan ng paa o ng kanilang buhay mula sa isang nahawaang sugat. Ihambing ito sa isang libra ng pilak.
na hindi kayang gamutin ang isang impeksyon, hindi kayang bawasan ang lagnat, at hindi kayang panatilihing buhay ang isang bata. Ngayon gusto kong pag-usapan ang salik na halos hindi lumalabas sa mga talakayan tungkol sa prepper content, financial survival content, o economic resilience. Ngunit, ayon sa isang malawak na meta-analysis na sumasaklaw sa 148 magkakahiwalay na pag-aaral at mahigit 300,000 kalahok, maaaring ito ang pinakamahalagang determinant kung makakaligtas ka sa isang krisis. Ang salik na iyon ay ang komunidad. Natuklasan ng pag-aaral na ang mga individual na may matibay na relasyon sa lipunan ay may 50% mas mataas na posibilidad na mabuhay kumpara sa mga may mahinang relasyon sa lipunan. 50%. Upang ilagay iyon sa konteksto, ang laki ng epekto na iyon ay maihahambing sa benepisyo ng kaligtasan ng pagtigil sa paninigarilyo. Nahigitan nito ang maraming kilalang medikal na panganib na salik para sa mortalidad. Ang kalidad ng iyong mga ugnayang panlipunan, ayon sa estatistika, ay kasing halaga ng kung ikaw ay naninigarilyo sa kung ikaw ay mabubuhay o mamamatay. Sinusuportahan ito ng malalim ng salaysay ni Selko. Inilarawan niya kung paano halos lahat ng makabuluhang kalakalan noong panahon ng pagkubkob ay nangyari sa pamamagitan ng mga pribadong kasunduan. Pagkatapos mong makakuha ng maasahang impormasyon tungkol sa isang taong may maiaalok at tahasan siya, ang pinakamagandang sitwasyon ay kapag kilala at pinagkakatiwalaan mo na ang taong iyon bago pa man ang krisis. Ang naitatag na tiwala ay ang infrastrukturang pang-ekonomiya. Ang mga taong may mga relasyong binuo sa mga tao ng normal na pakikipag-ugnayan ay maaaring makipagkalakalan ng ligtas at maaasahan. Ang mga taong naghiwalay ng kanilang mga sarili na nakatuon ng buo sa pag-iipon ng mga individual na mapagkukunan ay nalantad at mahina. Isang komento na kumalat pagkatapos ng isang naunang bersyon ng pag-uusap na ito ang naglarawan sa Amish bilang isang modelo ng prinsipyong ito. Isang komunidad na sa pamamagitan ng disenyo ay nagpapatakbo ng may malalim na pagtutulungan, ibinahaging mga mapagkukunan, tulong sa isa't isa, at mga itinatag na sistema para sa kolektibong suporta. Ibinabahagi mo man o hindi ang kanilang mga pinahahalagahan o pamumuhay, ang estrukturang pananaw ay mabuti. Sa Venezuela, ang mga komunidad na may mga informal na network para sa pagbabahagi ng pagkain at pamamahagi ng barter ay mas mahusay kaysa sa mga nakahiwalay na sambahayan na may mas maraming individual na mapagkukunan. Sa Bosnia, ang mga komunidad ay nakaayos sa paligid ng mga pinagkakatiwalaang pinuno na namamahala sa seguridad, naglaan ng mga mapagkukunan, at nag-coordinate ng kolektibong kaligtasan. At ang mga komunidad na iyon ay may mas mahusay na mga resulta kaysa sa mga sambahayan na nag-iisa. Nangangahulugan ito na ang pagbuo ng mga ugnayan sa iyong mga kapitbahay, pakikilahok sa mga organisasyon ng komunidad, pagbuo ng mga network na nakabatay sa tiwala bago pa man ito kailanganin. Dapat itong maging kasing taas ng anumang seryosong estratehiya sa katatagan gaya ng pag-iimbak ng mga pisikal na supply. Ang kapital na panlipunan ay kapital para sa kaligtasan. Hindi mo ito mabibili sa isang tindahan. Hindi mo ito maaaring iimbak. Binubuo mo ito ng dahan-dahan sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga tao sa paglipas ng panahon. At ang halaga nito ay sumasama sa eksaktong paraan ng pag-unlad ng kapital na pinansyal. Ngayon, hayaan ninyong gawin ko ang paghahambing na pagsusuri na sa palagay ko
ay tiyak na tumutugon sa pag-angkin ng ginto bilang mainam na bakod para sa pagbagsak. Ang pangunahing problema ng ginto ay ito. Wala itong kinikita at hindi tumutugon sa anumang agarang pangangailangan para sa kaligtasan. Ang pagkain ang nagpapakain sa iyo. Ang mga kagamitan ay nagbibigay daan sa iyo na gumawa at magkumpuni. Ang mga kasanayan ay lumilikha ng mga serbisyong ipagpapalit ng mga tao. Ngunit ang ginto ay hindi nakakain, hindi gumagana sa anumang direktang kahulugan. At mahalaga lamang kung may isang taong gustong makipagpalitan para dito sa isang presyong angkop para sa iyo sa eksaktong sandali na kailangan mong gumawa ng isang transaksyon. Sa mga unang yugto ng pagbagsak, kapag ang mga tao ay desperado para sa pagkain, gamot, at mga kagamitan, ang ginto ay hindi ang gusto nila. Gusto nila ng mga bagay na gumagana. Sa mga susunod na yugto, kapag ang sibilisasyon ay nagsimulang maging matatag at muling buuin sa paligid ng isang bagong ekilibryo, ang ginto ay maaaring makabawi ng malaki sa halaga. Ngunit ang isang taong pumasok sa krisis na may hawak lamang na ginto ay gugugulin ang buong matinding yugto nito nang hindi nakakabuo ng anumang kita, nang hindi gumagawa ng anumang pagkain, nang hindi nag-aambag ng anumang kasanayan sa mga network ng komunidad, at malamang na mapipilitan na ipagpalit ang gintong iyon sa pinakamababang posibleng presyo para lamang mabuhay. Ihambing iyon sa lupang sakahan na may makasaysayang pabago-bago nito na mas mababa sa 7%. Ang record nito ng mga positibong kita sa 26 sa 28 quarter nang bumaba ang mga stock at ang average na taunang kita nito sa mga panahon ng implasyon na mahigit 14%. Ang lupang sakahan ay patuloy na nagbubunga ng halaga. Kahit na hindi ka mismo isang magsasaka, ang produktibong lupa ay bumubuo ng kita sa pamamagitan ng pag-upa, nagbibigay ng pagkain sa pamamagitan ng direktang paglilinang, at nagpapanatili ng tunay na utility, anuman ang ginagawa ng anumang pera. Ngayon, maging tapat tayo tungkol sa kung nasaan tayo sa 2024 at sa hinaharap. Ang Estados Unidos ay may dalang mahigit 38 trilyong dolyar sa pambansang utang. Tinataya ng Congressional Budget Office na ang mga kakulangan ay magpapatuloy ng walang katiyakan sa hinaharap. Ang mga pagbabayad ng interes sa utang na iyon ay lumampas na ngayon sa paggastos sa depensa. Ang pinakamalaking nag-iisang discretionary expense sa federal na budget. Ang balance sheet ng Federal Reserve ay lumawak ng trilyon mula noong 2008 pataas. Ang mga sentral na bangko sa buong mundo ay bumibili ng ginto sa pinakamabilis na bilis mula noong 1996. Sa katunayan ay bumibili ng mas maraming ginto kaysa sa mga bono ng US Treasury sa unang pagkakataon. Mahalaga ang huling detalyeng iyon. Ang mga institusyong namamahala ng pera sa pinakamataas na antas ay nag-iingat laban sa mga sistemang kanilang pinapatakbo mismo. At hindi nag-iisa ang mga institusyong iyon sa kanilang pag-aalala. Ang Turkey ay nakakaranas ng lumalaking implasyon kung saan ang mga opisyal na numero ay malamang na nagpapaliit sa totoong sitwasyon. Ang mga mamamayang Turkish ay dinoble ang kanilang mga gold account habang tumatakas sila sa lira. Ang mga bangko ng Lebanon ay nag-freeze ng mga customer account habang ang pera ay nawalan ng 78% ng halaga nito sa 18 buwan. Ang Venezuela ay nasa ganap at patuloy na pagbagsak na may gumaganang barter economy na pumapalit sa dating pinakamayamang bansa sa South America. Hindi ito mga malabong talababa. Ito ay mga kamakailang pangyayari
sa medyo modernong mga ekonomiya. At lahat sila ay sumusunod sa iisang playbook. Isang mahalagang punto na minsan ay hindi napapansin sa mga talakayang ito. Ang pag-aalala ay hindi naman kinakailangang ang isang pera ay bumagsak ng mag-isa. Ang mas malalim na pag-aalala ay sa unang pagkakataon sa naitalang kasaysayan. 100% ng mga pera sa mundo ay mga fiat currency. Walang pisikal na suporta, walang gold standard, walang commodity anchor, kundi ang kolektibong kasunduan lamang na ang isang piraso ng papel o isang digital na numero ay may kahulugan. Ang pandaigdigang pagkakaugnay-ugnay sa ekonomiya ay nangangahulugan na ang isang matinding pagkabigla sa mga pangunahing reserbang pera ay hindi nananatiling kontrolado. Ito ay lumalaganap. Ang domino effect, kung ito ay nangyayari sa isang sistematikong antas, ay mukhang iba sa anumang pagbagsak ng isang bansa na ating pinag-aralan at posibleng mas malala pa. Kaya ano talaga ang gagawin mo sa lahat ng ito? Hayaan mong bigyan kita ng isang konkretong balangkas. Tatawagin ko itong 5-element hedge. At sadyang nakaayos ito. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Ang unang elemento ay produktibong lupa. Kung ang pagkuha ng lupang sakahan o kahit isang maliit na parsela ng produktibong lupa ay magagawa sa ekonomiya para sa iyo, ito ay kabilang sa mga pinakamatatag na uri ng asset na magagamit sa kasaysayan. Ngunit ang produktibong lupa ay hindi nangangailangan ng ektarya. Ang mga komunidad sa Venezuela ay gumamit ng mga hardin sa bubong at paggawa ng pagkain sa likod bahay bilang pangangailangan na nagtulak sa inobasyon. Kahit ang isang maliit na taniman ay sabay na nagpapaunlad ng parehong mga asset at kasanayan. Bumubuo ka ng praktikal na kaalaman habang lumilikha ng direktang kapasidad sa paggawa ng pagkain. Magsimula saan ka man naroroon. Ang pangalawang elemento ay praktikal na kasanayan. At gusto kong maging tiyak tungkol sa kung aling mga kasanayan ang may pinakamalakas na record sa kasaysayan. Produksyon ng pagkain, paghahalaman, pag-aalaga ng hayop, pag-unawa sa lupa at mga panahon, pagpreserba ng pagkain, pagdilata, pagpapausok, pagbuburo, pagpapatuyo. Mga kasanayan sa pagkukumpuni, karpinterya, pagtutubero, pangunahing pagpapanatili ng makina, kaalaman sa medisina, pangunang lunas, pangunahing pag-aalaga, pag-unawa kung paano gamitin at ligtas na iimbak ang mga gamot. Ang mga kasanayang ito ay hindi maaring manakaw. Hindi ito nababawasan ng halaga kapag nakaupo sa isang ligtas na lugar. Hindi ito nangangailangan ng isang gumaganang sistemang pinansyal upang maghatid ng halaga. At nananatili itong kapaki-pakinabang at maaaring ipagpalit anuman ang sistemang pang-ekonomiya na nakapaligid sa iyo. Ang ikatlong elemento ay praktikal na mga kalakal na may direktang gamit at mahabang shelf life. Mga supply medikal, mga antibiotic na nakuha ng legal, mga bendahe, mga antiseptiko, mga pain reliever, mga bagay para sa paggamot ng mga karaniwang impeksyon at pinsala, mga kagamitan, mga pangunahing kagamitang pangkamay na hindi umaasa sa kuryente, mga baterya, lighter, mga gamit sa kalinisan, mga supply para sa paglilinis ng tubig, mga napreserbang pagkain. Ang mga bagay na ito ay nagpapanatili ng kanilang gamit ng buo ng hiwalay sa mga kondisyon ng ekonomiya. Sa isang senaryo ng pagbagsak, ang mga ito ang nagiging pangunahing daluyan ng palitan. At sa ngayon, sa panahon ng kapayapaan, halos wala silang halaga kumpara sa kanilang potensyal na halaga sa hinaharap. Ang ikaapat na elemento, at ito ang pinakatinatalikuran ng mga tao dahil parang hindi ito nasasalat kaysa sa iba, ay ang komunidad. Hindi sa isang malabo, nakakagaan ng pakiramdam na kahulugan. Sinadya,
sinasadya, at tahasang. Kilalanin ang iyong mga kapitbahay bilang mga totoong tao. Makilahok sa mga lokal na organisasyon. Tukuyin ang mga tao sa iyong lugar na may mga kasanayang kulang sa iyo at bumuo ng mga tunay na relasyon sa kanila bago mo pa man kailanganin ang anumang bagay mula sa kanila. Magtatag ng mga informal na network ng komunikasyon. Alamin kung sino sa paligid mo ang maaaring magtanim ng pagkain, mag-ayos ng mga bagay-bagay, magbigay ng pangangalagang pangkalusugan, at kung sino ang maaaring pagkatiwalaan. Sa bawat dokumentadong pagbagsak, ang mga taong may matibay na ugnayan sa komunidad ay higit na nalampasan ang mga nakahiwalay na individual, anuman ang antas ng individual na mapagkukunan. Ang 50% kalamangan sa kaligtasan ay hindi isang mungkahi. Ito ay istatistikal na katotohanan. Ang panglima at pangwakas na elemento ay mahahalagang metal. Ngunit pagkatapos mo lamang makuha ang unang apat, ang ginto at pilak ay may mahalagang papel bilang imbakan ng halaga, bilang bakod laban sa pagbaba ng halaga ng pera, at bilang isang portable asset sa panahon pagkatapos maging matatag ang isang krisis at magsimulang mabuo ang isang bagong ekwilibryo. Kinukumpirma ng ebidensya mula sa maraming pagbagsak na ang mga mahahalagang metal ay nakakabawi ng malaking halaga sa yugto ng pagbangon. Ngunit halos wala silang maibibigay sa panahon ng matinding yugto. Nangangahulugan ito na dapat silang maging huling patong ng iyong estratehiya, hindi ang pundasyon nito. Pagsama-samahin ang lahat at magkakaroon ka ng isang tunay na sari-saring estratehiya sa katatagan. Isa na tumutugon sa mga agarang pangangailangan sa kaligtasan sa pamamagitan ng mga praktikal na produkto at kasanayan. Katamtamang matagalang kaligtasan sa pamamagitan ng kapasidad ng komunidad at produktibo at pangmatagalang pangangalaga ng kayamanan sa pamamagitan ng lupa at mahahalagang metal. Ang mga ebidensya mula sa Bosnia, mula sa Venezuela, mula sa Great Depression, mula sa krisis pinansyal noong 2008, mula sa Argentina at Zimbabwe, at bawat iba pang pagbagsak na ating pinag-aralan, nagtatagpo ito sa parehong konklusyon. Kapag nabigo ang mga sistemang pangsalapi at bumagsak ang suporta ng institusyon, ang kaligtasan at katatagan ay nakasalalay sa kapasidad, sa produktibidad, praktikal na kasanayan, at kalidad ng iyong mga network ng komunidad. Ang mga asset sa pananalapi na denominado sa isang bumagsak na pera ay nagiging walang halaga halos magdamag. Ang pisikal na ginto ay nakaligtas sa krisis, ngunit hindi ka nito matutulungan. Ang mga bagay na talagang naglalakbay sa mga tao ay ang mga bagay na palaging naglalakbay sa mga tao sa bawat mahirap na panahon sa kasaysayan ng tao. Ang kakayahang gumawa, ang kakayahang magkumpuni, ang kakayahang magmalasakit sa isa't isa. Ang taong nakapila at sinusubukang unawain kung paano ngayon nagkakahalaga ng 200 bilyong marka ang tinapay. Iyon ang taong naniniwala na ang sistema ay hindi kailanman masisira, na lubos na nag-optimize para sa mundo, kung ano ito sa halip na bumuo ng katatagan para sa mundo, kung ano ang maaaring maging. Ang taong nagpapalit ng 100 itlog para sa isang tinapay dahil meron silang mga manok, ang taong iyon ay gumawa ng ibang bagay. Hindi nila kinakailangang mahulaan ang krisis. Bumuo lang sila ng buhay na may tunay na kakayahang produktibo na nakapaloob dito. Hindi mo kailangang hulaan kung kailan o kung may darating na malubhang paggagambala sa ekonomiya na makikinabang sa balangkas na ito. Ang mga kasanayang iyong nalilinang ay kapaki-pakinabang
sa anumang kapaligirang pang-ekonomiya. Ang komunidad na iyong binubuo ay nagpapayaman sa iyong buhay, anuman ang mangyari sa mga pera. Ang mga praktikal na kalakal na iyong iniimbak ay nagkakahalaga ng isang maliit na bahagi lamang ng kung ano ang magiging halaga ng mga ito sa isang krisis. At ang lupa, kung makukuha mo ito, ay nagbubunga ng halaga, maging maayos man ang lahat o hindi. Ang tanong ay hindi kung maghahanda. Ang tanong ay kung gaano katagal kang handang maghintay bago ka magsimula.